Hello, naku! Nalalapit na ang ating pagtatapos. Isang napakasayang balita at kasal na tila fairy tale ang mauuwi sa panibagong matinding panganib. Ano kayang mga kaganapan? Simulan na natin. Few months later. Congratulations, Mom, Dad! Sabay na bati nilang dalawa. Masayang binigay ni Marlo ng regalo kay King Charles at Queen Elizabeth. Nakangiting binuksan ni King Charles ang puting folder na binigay ni Marlon. Napaawang ang labi niya nang tumingin dito. Nagtaka naman si Queen Elizabeth sa reaksyon ng asawa niya kaya kinuha niyang folder at binasa din ang laman nito. Ngayon, dalawa na sila ang nakaawang ang labi habang nakatingin kay Marlon. Hindi sila makapaniwala na reregaluhan sila nito ng ganito kalaking halaga. Isang private island na may kasamang floating mansion, isang yate at private jet. Wow na wow silang dalawa. Hindi naman nila kailangan ito dahil matatanda na sila. Si King Charles hindi nakatiis, kaya ito nagsalita. Son, sobra-sobra naman yata ang regalong ito na binigay mo sa amin ng Mommy Elizabeth mo. Mga matatanda na kami, hindi na namin. Dad, Mom, regalo ko po yan. Ago ni Marlon sa sinabi ni King Charles. Alam kong pinagdaanan yung dalawa at natutuwa ako dahil ngayon na isa katuparan ninyo na ang pagmamahalan yung dalawa. Kaya ako niregalong mga yan upang magkaroon din kayo ng panahon sa isa't isa. Yung walang ibang iniisip kundi ang sumaya. Ang private island, pwede kayong dyan mag-honeymoon hanggat kailan nyo gusto. Ang private jet, pwede nyong gamitin yan sakaling gusto nyong gumala sa buong mundo. Ang yate, pwede nyong gamitin sakaling sawa na kayo sa lupang gumala at gusto nyo namang maglayag sa karagatan. Kahit saan nyo gusto, gusto kong maiparamdam nyo ang pagmamahal nyo sa isa't isa kahit saan man kayo tangay ng jet or yate na magkasama. Hindi na namalayan ng dalawang matanda ang pagtulo ng kanilang luha dahil sa sinabi ni Marlon. Ay naku Marlon, pinaiyak mo na naman ang dalawa, saad ni Amaya habang hinihimas ang tiyan niya. Kabuanan niya na ngayon at nakaramdam na siya ng pananakit ng kanyang tiyan mula pa kanina sa seremonyas ng kasal ng kanyang mga magulang. Tinitiis niya lang dahil ayaw niyang makakasira siya ng moment ng dalawa. Pinulupot ni Marlon ang kamay sa bewang ni Amaya at nakangiting hinalikan niya ito sa noo. Love, tapos ng kasal ni Mom at Dad. Tayo naman ang susunod. Wika niya. Binalingan siya ni Amaya. Saka na love, matapos kong manganak, hindi pa nga tayo makapaghanda eh. Sagot nito. Yun ang akala mo. Ngunit ready ng lahat love. Hinihintay ko lang talaga na lumabas ang triplets. Sagot niya, dahilan upang magtaka ito. Anong ibig mong sabihin na tapos na? Bakit hindi ko alam na inaasikaso mo pala ang kasal natin? Tanong nito. Love, gusto ko kasi na i-surprise ka. Gusto ko pulidong lahat. Isa pa, hindi na kita inabala pa. Dahil ayaw kong ma-stress ka sa pagplano ng kasal natin. Baka ma-stress din ang kambal. Sagot niya dito. Ang sweet naman ng love ko. Aray! Hindi na natapos ni Amayang sasabihin dahil biglang sumakit ng todong tiyan niya. Love, bakit? Natataranta na wika ni Marlon habang tinutulungan si Amaya sa paghihimas ng malaking umbok ng tiyan niya. Manganganak na yata ako, love. Oh, ang sakit! Tarantang binuhat ni Marlon si Amaya upang itakbo sa kanyang sasakyan. Ngunit napansin niya si Caleb, tumigil na muna siya sa paglalakad nang makita si Caleb. Caleb, lalabas ng mga kapatid mo. Behave ka na muna sa lola at lolo mo, okay? Daddy, sasama ako. Gusto kong makita ang mga kapatid ko. Habol ni Caleb sa kanyang ama. No, son. Kapag lumabas na ang mga kapatid mo, saka ka na sumama sa lola mo sa ospital. Marlon, ano ba? Ang sakit na ng tiyan ko. Itutuloy niyo pa bang pag-uusap niyong mag-ama o ako nilang pupunta mag-isa sa ospital? Hindi na maipinta mukha ni Amaya. Oh, sige love, ito na. Tarantang tumakbo si Marlon sa kanyang kotse at maingat na ipinasok si Amaya sa loob. Hindi nagtagal nakarating na rin sila sa ospital. Mabilis na rin ng mga itong dinala si Amaya sa loob ng delivery room. Naiwan si Marlon sa labas na hindi alam kung uupo, tatayo o maglalakad ng hindi alam kung saan ang direksyon ng pupuntahan niya. Pabalik-balik lang siya sa hallway ng ospital. Bro, pwede ba? Umupo ka muna. Nahihilo na ako sa iyo eh.
Saad ni Dylan na kanina pa nanonood sa ginagawa ni Marlon. Ramdam niyang sobrang tense at excitement sa mukha nito habang panay ang tingin sa labas ng pintuan ng delivery room. Inaabangan kung kailan lalabas ang kanyang mag-ina. Binalingan siya nito nang marinig ang sinabi niya. Tangina, hindi mo kasi maintindihan ang nararamdaman ko eh. Palibasa, hindi ka pa dumating sa point na ito na naghihintay ng panganganak ng asawa mo. Kung manganganak ang asawa ko, sigurado kung uupo lang ako dito at mananalangin. Sagot agad niya. Ngunit biglang pumasok sa isip niya si Fernanda. Kumusta na kaya ito? Kung nabuntis niya ito noon, malamang 1 buwan na lang, manganganak na rin ito. Muli namang sumingit sa isipan niyang lalaking kasama nito sa picture. Agad niyang binurag imahe ni Fernanda sa kaisipan niya. Sigurado siyang hindi ito nabuntis. Kung mabuntis man ito, malamang hindi na sa kanya dahil may ibang lalaki na sa buhay nito. Umupo ka na lang muna kahit ako nahawaan na dyan sa atensyon mo. Relax lang, dagdag na sagot niya. Akmang uupo na si Marlon nang makita niya nagbukas ang delivery room at niluwang katawan ng doktor na nagpaanak kay Amaya. Tumakbo siyang sinalubong to. Excited niya itong tinanong. Dok, kumusta ang asawa ko? Nakangiti ang doktor na sinagot siya. Congratulations, ligtas na silang 5. Po, sabay ni sagot ni Marlon at Dylan. Sabay pa silang nagkatingin ng dalawa dahil sa sagot ng doktor. Dok, paano naging 5? Kinakabahan na tanong ni Marlon, muling ngumiti ang doktor. Hindi ba sinabi ng asawa mo na quadruplets ang anak ninyo? Tanong ng Pilipinong doktor ni Amaya. Ito ang OB-GYN niya na pinupuntahan kapag nagpapacheck up palagi. Nang mahalata ng doktor na hindi nakasagot si Marlon, tila hindi pa rin makapaniwala na muli itong nagsalita. Alam na ito ng asawa mo noong last na check ko sa kanya. Sinabi ko sa kanya na nagkaroon siya ng double pregnancy or what we called superfetation. Napaka-rare ng cases na to. Ngunit posible at 1 o 2 lang ang nabalitaan namin na nagkaroon ng ganitong pregnancy at isa na doon ang asawa nyo. Superfetation ang tawag dahil ilang weeks ng triplets na masundan to ng isa pa. Which is sabi ko nga sa kanya, huwag nang ituloy dahil delikado para sa kanyang double pregnancy. At naiintindihan ko kung bakit hindi kanya sinasama sa tuwing nagpapacheck siya. Gusto niyang ilihim ito sa'yo. Ayaw niya na mag-alala ka sa kalagayan niya. And luckily, nakasurvive silang 5. Pero isang baby, hindi siya identical twins dahil uli ng development niya. Mananatili muna siya dito sa ospital ng ilang linggo. Dahil premature baby siya. Kulang siya ng 2 buwan so he still needs a proper treatment upang masigurong kalusugan niya. Matagal nang nakaalis ang doktor, si Marlon tila hindi pa rin makapaniwala. Kanina pa siya kinakausap ni Dylan, ngunit nanatili lang itong tulala. Bro, hey! Tawag ni Dylan sa kanya, saka pa lang siya nakahuma nang maramdaman ang pagtapik nito sa balikat niya. Napakurap siya ng mata. Bumagsak ang luha niya sa sobrang tuwa nang maalalang isang kambal na nawala sa kanila ni Amaya. Bro, pwede mo ba akong turuan? Bulong sa kanya ni Dylan. Tinignan niya ito na may pagtataka. Ang alin? Tanong rin niya. Yang ano mo? Sabay nguso na tinurong harapan niya. Yang ano mo? Paano ba gumawa niya ng maraming bata? Grabe, nanindigan ka talaga sa quadruplets ninyo ni Amaya. Pero itong sasabihin ko sa'yo, last na to ha. Kapag binuntis mo pa ulit ng kambal ang prinsesa namin, puputulin ko na talaga yung harapan mo. Ginawa mo na talagang palahi ang baboy ang kapatid ko. Aba, sobra-sobra na yan. Mahimig pagbabanta si Dylan. Ulul, mali ko ba na-catcher din yung kapatid mo? Sagot din ni Marlon. Hindi sineseryosong sinabi ni Dylan. Ang lupit mo bro, 2 months nang pinabuntis ni Amaya. Naghahabol ka pa talaga? Saad ni Dylan. Search mo ngang superfetation na sinabi ng doktor. Utos niya. Para saan pa? Hindi ka pa rin ba naniniwala? Ebidensya na ng asawa mo. Ayaw mo pa rin maniwala. Search mo na lang kasi. Utos pa rin niya. Okay, ito na. Agad itong nagtipa sa Google search. Can you get pregnant while 2 months pregnant? Tanong niya kay Google. Sagot ng Google, well really, yes. It is possible to become pregnant when already pregnant. This is known as superfetation, and it occurs when a pregnant woman becomes pregnant again after having already had a fetus. Heteropaternal superfetation is also conceivable in extremely uncommon circumstances. Napakamot si Marlon sa ulo
matapos basahin ni Dylan ang sagot ng Google search. Ilang sandali pa, bigla siyang tumayo. Yes! Yes! Sigaw niya dahilan upang lingunin siya ng lahat ng mga pasyente at nurse na nandun. Wala siyang pakialam, basta siya hanggang langit ang kaligayahan niya dahil naging quadruplets pa rin ang baby nila ni Amaya. Thank you Lord! Pahabol pa niya tinungong delivery room. Agad naman siyang hinabol ni Dylan. Wait bro, sandali! Hintayin na munang ilipat si Amaya sa private room. Puntahan na muna natin ang mga babies. Excited na rin na wika ni Dylan. Agad din nilang sinundan ng 4 na nurse na lumabas ng delivery room at dumiretso sa nursery room. Walang pagsidla ng tuwa ni Marlon habang nakatunghay sa mga 4 na babies niya. Ang 3 ay nakakrib at halos identical twins sa mga to at pinaghalong mukha ni Amaya. Kay Amayang labi at blue na mga mata, samantalang sa kanya naman ang ilong at hugis ng pisngi. Tinignan yung baby niya na nasa loob ng incubator. Naawa siya dito at the same time, masaya na rin dahil sobrang tapang nito. At napansin niya na ito lang ang kahawig niya. Kuhang-kuha talaga nitong lahat sa mukha niya. Masasabing pinagbiyak sila ng bunga. Konting tiis lang baby, makakalabas ka rin dyan. But don't worry, para saan bang pera ni daddy? Kahit na naka-incubator ka, iuwi pa rin kita to, alagaan ka namin ng mommy mo. Mag-hire kami ng maraming doktor para mag-monitor lang sa'yo. Napapailing na lang si Dylan habang nakikinig sa mga sinasabi ni Marlon sa anak niya. Totoo nga naman, para saan bang pera niya kung papanatilihin pa niya dito sa ospital ang isang baby niya? Nakakalungkot naman yon, lalo pa 3 iuwi nila tapos ang isa maiiwan. Mabuti na lang talaga sobrang yaman nitong naging asawa ng kapatid niya. Kung sa kanya mangyari, ganun din ang gagawin niya. 80% pa ng yaman nila kumpara sa yaman ni Marlon. Ngunit gagawin pa rin niyang lahat para sa anak niya. Fernanda, biglang sambit niya. Narinig naman to ni Marlon kaya nakangiti itong lumingon sa kanya. Puntahan mo na kasi siya bro. Kung alam mo naman kung nasan siya, huwag kang parang tanga dyan na binulong ang pangalan niya, gayong wala naman siya sa iyong harapan. Tangina mo, pasalamat ka lang talaga dahil kompleto ng pamilya mo. Nainis na wika ni Marlon. Kaya nga, hanapin mo na ang para sa'yo. Hindi magtatagal matandang lalaki ka na. Hanapin mo na sa Fernanda. Huwag mo nga akong pakialaman. Ako naman nakikita mo eh. Pupunta muna ako ng opisina. Napahagalpak ng tawas si Marlon habang sinusundan ng likod ni Dylan na palabas ng nursery room. Muli niyang tinuon ang kanyang tingin sa triplets at sa miracle baby niya. Sinulit muna niyang oras niya sa mga ito habang hinihintay ang paglipat kay Amaya sa private room. Love, tawag ni Marlon kay Amaya ng magising ito. Nakalipat na rin to sa pribadong silid. Hanggang ngayon kasi, hindi pa rin siya makapaniwala na quadruplets ang anak nila at ang isa dumaan pa sa superfetation pregnancy. Yes, pilit pinipigilan ni Ama yung sarili na tumawa sa itsura ng asawa niya. Paano naging superfetation pregnancy ang baby natin? Hindi ba? Hindi pa natapos ni Marlon ang dapat sabihin na humagalpak na ng tawa si Amaya kaya siyang nagtaka. Bakit ka tumawa? Dugtong na tanong niya dito. Bakit? Sinabi ba talaga ni Doc Rezi na sa'yo yan? Halatang nagpipigil lang ito sa pagtawa. Bakit? Hindi ba totoo yun? Nainis niyang tanong. Inaasar ka lang noon. Mag-best friend kami ni Doc Rizzi noon pa. Siya rin ang doktor ko nung ipinanganak ko si Caleb. Talagang lukaretang babaeng yun. Nainis kasi yun sa'yo nang kinuwento ko ang buhay ko noon sa piling mo. Naawa kasi yun sa akin. Noon hanggang sa naging mag-best friend kami. Talagang quadruplets ang baby natin. Mahina nga lang ang isa dahil nga muntik na siya malaglag noon nung nag-away kami ni Sheila. Ibig sabihin, hindi siya nalaglag. Shit, bakit sinabing nalaglag? Malapit 1 taon kong dinalang bigat sa dibdib ko na yun. Mahimig na galit na boses ni Marlon. Love, akala ko nga rin. Kasi kayo rin na nagsabing nalaglag ang baby ko. It turns out na hindi pala talaga nalaglag. Kasi nung lumabas tayo ng ospital, hiningi ko yung nalaglag na baby natin kahit hindi pa siya buo. Gusto kong bigyan pa rin siya ng dasal at libing. Ngunit walang binigay si Doc Rizzi sa akin. Yun pala, nagawa pa niyang i-save ang baby natin. Tangina, palitan mo na yung doktor mo, love. Kaya pala Doc Crazy ang pangalan. Bagay talaga sa pagkabaliw niya. Ano naman ang motibo niya at kailangan pa niya magbiro sa mga panahong yun? Galit nga siya sa'yo. Ikaw ang sinisisi niya kung bakit nangyari sa akin yun. Ayaw niya sa'yo para sa akin. Buisit siyang best friend mo Daig pang mommy at ang daddy mo kumangusga sa akin. Makikita niya sa akin. Ginawa niya akong katatawa-tawa. Hindi siya nakakatuwa. Marami kaming nabudol niya.
Naasar ni Marlon. Parang aakyat ang dugo sa ulo niya. Saan niya naman nakuha ang superfetation pregnancy niya? Pinasearch ko kay Dylan sa Google. Yun rin naman ang sinabi niya kaya niniwala naman ako. Hindi ko alam sa kanya. Siguro may mga cases na ganun kapag in vitro fertilization. Ngunit sa case ko, quadruplets talaga sila. Huwag ka nang magalit sa kanya, love. Niligtas naman niyang baby natin eh. Isa pa, may mali rin ako dahil tinatago ko rin sa'yo kahit na alam kong hindi nalaglag ang baby. Bala ko kasi na i-surprise ka. Nang makitang hindi pa rin umimik si Marlon, kinuha niya Amaya ang kamay nito at tinala sa labi niya. I love you, love. Huwag ka nang magalit, please. Mahalaga, buhay lahat ng quadruplets natin. Pagpasensyahan mo na si Doc Crazy. Talagang mahal lang ako ng lukarit na yun. Saad ni Amaya na may kasamang pagpapakyut. Love, paano naging kaibigan ng baliw na doktor na yun? Hindi talaga siya nakakatuwa ha. Hindi pa rin makamove on si Marlon. Naaasar pa rin siya. Ngunit sa kabilang banda, nagpasalamat na rin siya dahil nung sinabi niya na walan siya ng anak, naging porsigido siyang burahin lahat ng mga kalaban niya at mag-isang taon na rin ang hinandaan niya para dito. Love, kahit na ganun siyang mahilig mga sar, mahal ako noon. Kita mo ginawa niya talagang lahat para lang makaligtas ang baby natin. Kaya huwag ka na magalit. Baka magsinungaling lang siya sa'yo ngayon dahil ayaw niyang sirain ang sorpresa ko. Kaya yun ang naisip niyang paraan para asarin ka. Sigurado kung kahit na bunganga niya sa ilalim, tumatawa na rin yun ngayon kapag naalala ang reaksyon ko kanina. Ilang minuto pa naman akong tulala dahil may quadruplets tayo. Nadali ako ng baliw na yun. Huwag mo nang sabihin kay Kuya Dylan ang tungkol dito. Tsak na mag-aaway na naman ang dalawang yon. Lagi rin kasi nung nabibiktima si Kuya Dylan. Tangina, pusang galang babaeng yun. The nerve, naidamay ako sa inis niya. Buti na lang hindi yun ang natipuhan ng kuya mo. Naku, mahirap na. Sira lahat ang negosyo natin kung dadaanin niya sa biro ang seryosong usapan. Ang sarap tirisin. O sige na, pakuha mo ng quadruplets. Gusto ko silang makita, utos ni Amaya. Hindi nagtagal pumasok ang tatlong nurse, karga ang triplets. Masayang inisa-isa lahat ni Amaya ang halika ng mga noon nito. Love, nasa nang isa? Tanong nito na may pag-aalala. Nasa loob ng incubator, ang sabi ng baliw mong doktor. Dahil 7 months pa lang daw siya. Malamang joke na naman. At talagang mahina lang ang baby natin dahil siya yung muntik ng malaglag noon. Gusto ko siyang puntahan, love, sagot ni Amaya. Okay, pero magpagaling ka na muna. Ipunin mo munang lakas mo dahil fresh pang tahi mo sa tiyan. Sinunod rin naman ni Amaya ang payo niya. Hindi rin nagtagal sa ospital. Hinintay na lang nila na maging totally healthy na ang mga kambal bago tuluyang lumabas ng hospital. 1 year later, Tawason Whitman wedding, the wedding of the century. I woke up thinking about your beautiful wife. Not only did I stay up all night, but I'm so excited to wear my black suit. I couldn't wait to see you walking down the aisle. Napangiti si Amaya habang binabasa ang text message ni Marlon. Hindi pa man siya nakakapag-reply, agad na itong tumawag sa kanya. My love, how is your night? Malambing nitong tanong mula sa kabilang linya. Magandang tulog ko, love. Nangasar niyang sagot dahil ano pang tumahimik to. Buti ka pa nakatulog, samantalang ako hindi makatulog. First time ko kasi hindi ka nakatabi. Nagdadrama nitong sagot sa kanya. Naku, tumigil ka nga Marlon. Sa drama mo baka nakalimutan mong 5 taon na hindi mo ko nakatabi sa pagtulog. Sagot niya dito. Ibahin mong 5 taon na yun, love. Iba na ngayon, nasanay na ako nakatabi kita sa pagtulog. Pakiramdam ko nga zombie na yung mukha ko ngayon dahil sa puyat. Bakit kasi kailangan pang paghiwalayin tayo ng tulugan bago tayo ikasal? May mga anak naman na tayo. Nasa millennium time na tayo. Bakit pa natin sinusunod ng mga tradisyon na yan? Love, alam mo naman si Mommy. Mahilig yun sa mga pamahiin at sa mga traditional wedding. Kita mo naman kahit ang gown ko sa kasal, ayaw pang ipasukat sa akin. Buti na lang at marunong magtansya ang designer ng tamang sukat ko. Saad niya dito at saka muling dinagdag. Love, kinakabahan ako sa kasal natin. Wika niya habang nakahiga pa rin sa kanyang kama. Magkaiba sila ng hotel ni Marlon, ngunit isang lugar lang naman sila. Mamayang 10:00 pa ng umaga ang kanilang kasal, ngunit ngayon pa lang hindi na niya maintindihan ang nararamdaman niya. Kung sobrang excitement lang ba ito katulad ng mga nararamdaman ng ibang ikinakasal. Love, tulad ko, kinakabahan din ako. Pero sabi nga nila, excitement lang itong nararamdaman natin.
Sagot ni Marlon. Napalingon si Amaya sa pinto ng silid niya nang marinig ang magkakasunod na katok. Love, may kumakatok sa pintuan. Teka lang ha, bubuksan ko muna. Paalam niya dito. Love, pag mo munang bubuksan hanggat hindi mo nakikilalang kumakatok sa pintuan. Merong maliit na CCTV dyan sa silid mo. Tignan mo muna kung sinong nasa labas ng pintuan. Kasal natin ngayon. Gusto ko lang na walang sagabal at maging smooth lang ang flow. Saad ni Marlon sa kanya at sinunod niya naman. Pumunta siya sa pintuan habang nasa phone pa rin si Marlon at naghihintay ng sasabihin niya. Nang makitang sikat, isang sikat na babaeng designer ang kanyang assistant at 2 makeup artist ang nasa labas, agad tinanong si Marlon upang kumpirmahin kung ito nga ang inutusan niya. Yes, love. Sila nga yan. Pwede mo nang buksan ng pintuan. Kumpirma ni Marlon kaya kagad din niyang binuksan yun. Good morning, Princess Amaya. Sir Marlon sent us. Are you ready? Magalang na tanong ng mga to sa kanya. Sure, come in. I will just take a shower for a while. Agad namang pumasok ang apat at hinintay na matapos siyang maligo. Habang nakababad siya sa loob ng bathtub, marami nag-flashback sa isipan niya. Simula ng araw na nakilala sila ni Marlon hanggang sa natutunan nilang mahalin ang isa't isa. Hindi siya makapaniwala na mala fairy tales na pag-iibigan nilang dalawa. At ngayon, ikakasal na silang muli sa harap ng maraming tao at sa Diyos. Parang hindi pa rin siya makapaniwala na matutuloy na talagang pag-iisang dibdib nila ni Marlon. Ikinasal rin sila noon, ngunit sila lang ang nakakaalam. Maliban pa doon, hindi pa nila mahal ang isa't isa. Napangiti siya ng maalala ang quadruplets, parang kailan lang 1 taon ng mga to at halos makukulit na dahil nagumpisa na maglakad. Nagkulang si Marlon sa pag-alaga sa mga to. Minsan nagsiselo si Caleb dahil hindi nito naranasan noon kay Marlon. Ngunit nang tumagal, unti-unti na rin itong naintindihan ng lahat. Big boy ng anak niyang si Caleb dahil 7 years old na rin ito. At dahil computer genius, mabilis tong natuto sa lahat ng mga tinuturo ng Tito Dylan niya kapag sumasama to sa kumpanya. Minsan nagtatalo pa si Marlon at Dylan kapag nababalitaan itong sumasama si Caleb sa Tawazon.com na hindi niya alam. Ayaw kasi nito na may mangyari sa anak niya kahit na may mga kanya-kanyang bodyguard ang mga to. Maingat pa rin si Marlon dahil alam ng lahat ang tunay na identity niya. Excited na siyang makita ang kanyang mga anak. Isang gabi niya lang itong hindi nakasama, ngunit namimiss niya na to. Kahit pa nasa pangangalaga to ni Marlon, iba pa rin kung nandyan siya na kanilang ina. Hindi na siya nagtagal pa sa bathroom, agad na rin siyang lumabas at nagsuot ng bathrobe. Natapos na kahapon ang pictorial nila ni Marlon at ng entourage nila. Kaya ngayon magbibihis na lang siya at doon na sila sa simbahan magkikita-kita. Wow! Take a good look of yourself, princess. Your beauty is now unparalleled. You are the most stunning bride I've ever seen. Excited na wika sa kanya ng sikat na makeup artist. Pinasundo pa ni Marlon mula sa Paris. Tinignan niya sarili sa salamin. Kahit siya nagulat sa transformation niya. Aminado siyang maganda na siya kahit na light makeup pa lang. Ngunit ngayon mas lalo siyang gumanda at parang hindi na niya kilalang sarili niya. Come on, princess. Let me help you dress up in your wedding gown. Excited na wika ni Yumi, ang sikat na fashion designer na siyang kinuha ni Marlon mula sa London upang gumawa lang ng royal wedding gown niya. Tumayo na siya at hinayaan si Yuming bihisan siya. Oh wow, gorgeous! Your gown is so beautiful, Princess Amaya. Hindi makapaniwalang 2 makeup artist niya nang mailantad ang kanyang fully beaded gown. Hindi pa nakatiis sa mga to at talagang hinawakan pang gown niya na halos gawa sa mga nagkikintabang mga diamanting kapag sinuot ito, lalong kumikina. Mabilis na inampas na Yumi ang 2 hawakan nitong maputing gown ni Amaya. This bridal dress is worth at least $5 billion. Didn't you know that? It is already worth many $1,000s with just 1 diamond. Take a look at your hands. There's still foundation on them. And if I get the gown dirty, Sir Marlon will be very upset with me. Nariting saway ni Yumi sa 2. Napaawang naman ng labi ng 2 nang marinig ang presyo ng gown. Kahit si Amaya, ngayon lang din nalaman na umabot si Marlon ng $5 billion para lang sa kanyang gown. Princess Amaya, your husband is extremely rich. $5 billion simply for the gown? I wouldn't be surprised if he spent $100 billion on your wedding. Everyone around the globe was anticipating your wedding while we were on our way here. All media companies are only interested in your wedding.
Take note that all of today's television shows have been cancelled. There are also massive billboards that have been erected in every major city in Wales. Honestly, I'm agreeing with envy. I wish all guys were like Daddy Marlon. Napatawa na lang si Amaya at Yumi dahil sa mga sinabi ni Lida, ang sikat na makeup artist niya. Sa kanilang kasal, gusto nitong ipakita sa buong mundo na taken na siya upang wala na raw ibang lalaking aagaw pa sa kanya at wala ring babae na lalapit dito. Matapos siyang ayusan, 1 hour na lang ang natira at kailangan niya nang pumunta sa simbahan. Ilang sandali pa pumasok na si Mr. Kim sa loob ng silid niya. Senyorita, nakahanda na po ba kayo? Pinasusundo na kayo sa akin ni Master. Wika ni Mr. Kim. Mr. Kim, natuwa si Amaya na makita niyang matanda. Na-miss niya na rin ito. Pinasadahan niya ito ng tingin. Natuwa siya dahil nakasuot pa ito ngayon ng damit tulad ng kanilang mga royal guard. Ngunit pinagkaiba lang dahil nasa highest ranking ang uniform na suot nito. Sumama na rin siya dito palabas ng silid. Ngunit hindi niya mawari kung bakit tumindi ang kabang nararamdaman niya habang papalabas sila ng pintuan ng hotel. Bago siya lumabas, may binulong si Mr. Kim sa kanyang nagpadagdag lalo ng kabang naramdaman niya. Senyorita, nasa likurang exit po ang bridal car ninyo. Takang tinignan ni Amaya si Mr. Kim. Paanong nasa likuran? Meron din siyang nakitang bridal car sa harapan. Mr. Kim, hindi ba yan ang sasakyan na kinuha namin ni Marlon? Turo niya sa puting Rolls Royce. Na mas magiging bridal car niya. Bongga pang pakakadecorate ng preskong bulaklak nito sa harapan. Senyorita, magtiwala lang po kayo sa akin. Nasa likurang exit po naghihintay ang inyong bridal car. Mahinang bulong ni Mr. Kim sapat lang upang marinig ni Amaya. Tinignan nitong oras sa suot ng wristwatch. Lahat sila ay may mga misyong ibinigay ng master nila at dapat kasunod sila sa timing ng oras na nakasaad sa plano dahil kung hindi masisira lahat. Muli nitong binulungan si Amaya nakatanaw pa rin mula sa tinted sliding door ng hotel. Senyorita, please trust me. Sumunod naman si Amaya kay Mr. Kim na sa likurang exit ng hotel dumaan. Hindi niya maintindihan kung anong nangyayari o kung ano man ang plano ni Marlon. Ngunit pinagkakatiwalaan nito si Mr. Kim kaya magtitiwala na rin ito. Nakakunot ang noo niya nang lumabas ng exit. Isang armored Bentley ang naghihintay sa kanya. Mas magandang design ng bulaklak sa unahan at talagang isang sikat na florist ang may gawa. Nagtaka man siya dahil sa biglang pag-iba ng kanyang sasakyan ngunit hindi na siya nagreklamo pa. Habang papasok si Amaya sa loob ng kanyang bridal car, halos hindi naman makadaan ng mga sasakyan dahil sa dami ng taong nakaabang sa kahit na saang panig ng syudad. Lahat ng lugar merong billboard ay binaha ng tao makapanood lang ng live sa nasabing wedding of the century. Si Kendall Zoraida Okenzo na sa mga oras na yon ay nasa Pilipinas at nanonood sa television sa loob ng kanyang apartment ay hindi rin mapigilang hindi tumulong kanyang mga luha habang nakatingin sa best friend niya. Pinasundo rin siya nito ngunit hindi siya pumunta dahil nga buntis na siya. Yes, buntis siya sa hindi niya kilalang ama. Lasing lang naman kasi siya sa bar dahil broken hearted siya. Tapos ayun, nagpatoy-jack na siya sa estrangherong nakilala niya lang sa bar. At ngayon nga, 7 months na siyang buntis. Mabuti na lang kaibigan niya may-ari ng AA Tuazon Corp na siyang pinamahala na sa kanya. Hindi niya na problema ngayon ang panganganak niya o kahit lumaki man ang anak niya na walang ama. Kaya niya itong buhayin. Kahit nasa biyahe ang bridal car, sinusundan pa rin ito ng media reporters. At hindi pinalampas ang pagkakataon na subaybayan ito hanggang sa simbahan. Habang tumatakbo ang bridal car sa gitna ng highway, bigla na lang tumigil na may bumaril sa gulong nito dahilan upang magkapagayawang-gewang sasakyan sa gitna ng daan at bumangga sa malaking poste. Sa gitna ng milyong-milyong dolyar na bridal gown, naglalaki ang billboard sa buong mundo at walang pagsiglang kaligayahang pamilya, tila hindi pa rin talaga titigil ang kalaban para sirain ang araw ni na Marlon at Amaya. Tandaan natin, hindi man maiwasan ng mga biglaang pagsubok at panganib sa buhay. Ang tunay na proteksyon at pagmamahal ay laging nakahanda para sa pamilya. Saludo tayo sa matalinong paghahanda ni Marlon at kay Mr. Kim na gumawa ng paraan para sa seguridad ni Amaya. Hanggang sa huling kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.